Nuno, pinakanuno mo. Kung anong lahi ang alam mo, nadala mo hanggang ngayon na nananalaytay sa dugo mo. Ngayon ay sasabihin ko, wag mo nang problemahin yan, lahi na yan. Ang problemahin mo ngayon ay maging lahi ka ng mga anak ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Ulitin ko, dalawang kaharian ito, kaharian ng Diyos at kaharian ni Satanas. Si Satanas ay nagkaroon ng kaharian. Kaharian na huwag ninyong akamitiin doon kayo mapunta. Pagka si Satanas ay naging palalo isang anghel na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kapangyarihan. Subalit, nais niya maging kapantay ng Diyos. Kaya sino nga tumatanggap sa Diyos ay huwag niyang ariing kanya yun. Pasalamatan niya ang Diyos sapagkat pinagkatiwalaan siya ng Espiritu ng Diyos at gumanap siya bilang anak ng Diyos, hindi bilang Diyos. Praise the Lord! Amen! Ngayon tatlo, gusto niyo tanggapin ng Diyos? Praise the Lord! Amen! Alam niyo ba, ang sabi ng Diyos sa Hebreo 4:12, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya kayong lahat magsusulit. Kaya kung ano ang pinagmulan nyo at kung ano ang mga pinagagagawa ninyo noong nakaraang panahon, alam ng Diyos yan kung sino kayo. Praise the Lord! Amen! At kung hindi ayos ang pamumuhay nyo noong nakaraan, ngayon ayusin nyo ang pagkakaupo nyo dyan. Pagkat Diyos ang nakikipag-usap sa inyo. Bawat galaw nyo, gawin ninyong makabuluhan. Uulitin ko, paano nyo i-represent ang sarili nyo sa harapan ng Diyos? Paano nyo ipipresent ang sarili nyo sa harapan ng Diyos? Sa taong makasalanan, kailangan ka magpalinis sa Diyos. Kaya ayusin mo ang sarili mo sa harapan ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Diyan galit na galit ang Diyos. Sa isang taong mayabang. Wala ka pang nagagawa para sa Diyos. Kaya huwag ka munang magyabang. Ang dapat mong gawin, una, makinig ka muna. Namnamin mo ang mga katagang binibitawan o nagsasalita sa harapan. At kung hindi ka panipaniwala, huwag ka pa rin magyabang. Sapagkat hahatulan ka ng Diyos sa iyong kayabangan. Tao, wala kang dala na isilang ka sa mundo. Kaya dapat itatak mo sa isip mo kung sino ka. Sa tingin ng Diyos, sa paningin ng Diyos, isang taong wala kang dala. Subalit marami kang dala ngayon. Yan ay ang karumihan mo na ikaw mismo ang gumawa niyan sa sarili mo. Tao, nilikha kang kawangis ng Diyos. Hindi para lapastanganin ng Diyos. At anong ginagawa mo sa sarili mo? Makamtan mo lamang ang gusto mo, ang layaw ng katawan mo, ibinibenta mo kung kani-kanino ang katawan niya. Para lamang magkaroon ka ng pangluho, magkaroon ka ng konting halaga. Lalaki, binibenta mo sa bakla ang katawan mo. Tama ba yan? Ngayon ay sasabihin ko sa inyo, marami sa bilang ng lalaking narito, pero hihiyain ko kayo. Lalaki nga ba kayo? O lalaki, walang kwentang lalaki. Yan ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magyayabang.
Sapagkat ang babaeng nasa harapan ninyo ay hindi basta tatayo dito na hindi kumpleto. Praise the Lord! Amen! At walang pwedeng magsabi sa babae, sinungaling ka. Di mo nga ako kilala. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, di nga kita kilala, pero kilala ka ng Diyos na kasama ko at narito sa kalooban ko ang banal na Espiritu. Praise the Lord! Amen! Sa mga lalaking nakipagrelasyon sa mga bading, paano ka tatawagin anak ng Diyos? Hupain mo ang ganyang klase ng pagkatao. At sabihin mo sa Diyos, patawad Panginoon, sinira ko ang templo mo. Hindi ko alam ang katawan ko pala ay templo mo. Ngayon ko lang napag-alaman na ang katawan pala ng tao ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. At parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos. At kayo ang mga templo niya. Praise the Lord! Amen! Gusto ko lang iyain yung Espiritu ng kayabangan ng mga nagsasabing walang kwenta yung napapakinggan niya. Kung ikaw ang tatanungin ko, may kwenta ba ang naririnig mo? May value ba ang napapakinggan mo? Mahalaga ba ang mga naririnig mo? Pakilakas mo at iparinig mo. Meron po. Merong kwenta ang naririnig mo, kaya ka bumalik dito? Doon sa mga espiritu nang nagtatago ng kasalanan, makinig kayo. Kung puro tago ang ginagawa nyo, di kayo makakalaya dyan. Hindi kayo matatatakan ng mahalagang patakta. Pagkat si Satanas ay naghahanap pa ng matatatakan niya. At bago kayo matatakan ni Satanas, dapat mauna ang Diyos na magtatak sa inyo. Praise the Lord! Amen! At ang gawain nito ay hindi joke. Hindi ito joke. Akala ninyo, pupunta kayo sa isang katuwaan lang. Natatawa-tawanan nyo lang. Bagat palagi kayong nagtatawa sa mga bagay na mahalaga. At ang siniseryoso nyo, yung mga bagay na walang kwenta. Ito ang palatandaan na ang Diyos ay narito. Makinig kayo. Kung ayaw niyong maniwala, ayon sa Juan. Unang Juan, Kabanata 4. 1-3. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang mga bawat nagsasabing sumasa kanilang espiritu. Sa halip ay subukan muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Yesu Kristo ay naging tao ang kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo. Ang nasa kanya, nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nasa sanlibutan. Praise the Lord! Amen! Kung hindi niyo pa alam na kayo pala ay Antikristo,
Kawawa naman kayo. Pag sinabing Antichrist, Antikristo, ano ka? Against ka kay Jesus. At kapag against ka kay Jesus Christ, ano ka? Ano ka? Kaaway ka. At sino ang kaaway ng Diyos? Si Satanas. At para kayo ay maliwanagan sa talatang yan, si Jesus ay naging tao. Si Jesus ay nagkatawang tao sapagkat sa simula pa ay kasama na ng Diyos ang salita. At ang lahat ng bagay ay nalikha ayon sa salita. Ang salita ay nagkatawang tao, naging tao. Si Jesus yun. Kaya si Jesus ay Diyos. Naniniwala ba kayong si Jesus ay Diyos? Pakitaas ang kamay. Noong 100% na naniniwala na si Jesus nga ay Diyos at palakpakan si Jesus. Purihin si Jesus. Siya lamang ang dapat pangalan. Siya ang Diyos. Si Jesus, nagkatawang tao. Ang salita na naging tao ay si Jesus. At maging seryoso kayo ngayon. Pagkat ang kausap ninyo ay ang Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, Diyos. Pagkat ang Diyos ay Espiritu. Pero hindi lahat ng Espiritu ay dapat tanggapin ng tao. Sapagkat mayroong bad spirit. At ang Espiritong dapat ninyong tanggapin at paniwalaan ay ang Holy Spirit. Banal na Espiritu ng Diyos. At yan ang ipinangako ni Jesus bago siya namatay o bago siya napako sa krus. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, huwag kayong malumbay. Ako ay aalis pansamantala. Subalit, may babalik. Yun yung magtuturo sa inyo. At ang sino mang nananalig kay Jesus ay makagagawa ng mga bagay-bagay na ginagawa ni Jesus at higit pa roon sapagkat pupunta na siya sa Ama. At ang sino mang tatanggap sa Espiritu ng Diyos, ano ang palatandaan ng taong sinasamahan ng Espiritu ng Diyos? Isang palatandaan diyan ay makapagpapalaya siya ng demonyo. Makakapagpalaya siya ng inaalihan ng masamang espiritu. Makakapagpagaling siya ng may sakit. At malalaman din niya ang mga bagay na nakatakot. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang sumasa kanya. Yan ang isa sa mga, ang ilan lamang sa mga palatandaan kapag tinanggap mo ang banal na Espiritu ay magkakaroon ka nga ng ganyang kapangyarihan. At kung matalino ka, aayaw ka ba? Aayaw ka ba ng kapangyarihan galing sa Diyos? Hindi. Subalit mag-iingat ang lahat ng tumatanggap. Sapagkat magsusulit kayo. Kung ano ang ibinigay sa inyo ng Diyos, hahanapan kayo ng Diyos sa mga tinatanggap nyo mula sa Diyos. At kapag tumanggap ka ng kapangyarihan ng pagpapagaling ng may sakit, manggamot ka. Tumulong ka sa mga may sakit. At kung may kapangyarihan ka magpalayas ng demonyo,
Titig mo pa lang ay tatakbo ng demonyong yan. Kaya nga ang tao merong demonyo, hindi makatingin sa lingkod ng Diyos. Purihin ang Diyos! Tatamaan siya ng Espiritong dala ng lingkod ng Diyos noong oras na makipag-ay siya sa lingkod ng Diyos. Kaya kayong mga takot tumingin sa mata ng lingkod, anong espiritu ang dala nyo ngayon dito? Tanungin nyo nga ang sarili nyo. Bakit ayaw nyo tumingin? Tumitig sa babae?